Marami akong nababasang comments. Nagtatanong o hindi nila maintindihan. Bakit daw ang mga senador na alyado ni PRRD sumama sa pagpatalsik kay dating Senate President Zubiri at sumama dito sa bagong liderato ng Senado, Escudero and 14 others, na alam naman natin kung sino ang kanilang sinusunod. O sino yung makapangyarihang tao na nag-initiate sa, alam nyo na, yung ouster na yan. Okay, so ako nung una, nagtaka rin ako. Bakit? Kasi nung una, si Bato, kasama sa loyalist ni Zubiri. Then later on, biglang bumaliktad. Pumirma na rin sa manifesto o resolution ba supporting the leadership of Escudero. So apat na PDP senators ang kasama dito sa majority bloc. Tolentino, majority floor leader, Bongo, Bato, and Robin Padilla. So talagang question mark yan. Bakit pwede naman silang pwede silang sumuporta pa rin kay Zubiri. Alam nyo kung itong apat na itong PDP, kung ang desisyon nila magkaisa at sumuporta kay Zubiri, baka hindi matuloy yung kudita. Bilangin natin we have Magic 7, yung mga loyalist ni Zubiri. Zubiri, Ligarda, Villanueva, JB Ejercito, Binay, Angara, and Gatchalian. 7 yan. Plus may 2 minority, Siam. Kung itong 4 na PDP nag-decide na sumuporta kay Zubiri, 13 ang bilang nila. Hindi magtatagumpay itong grupo ni Escudero kasi 11 lang. Tuloy pa rin ang leadership ni Zubiri. Kaya ang deciding factor itong 4. So, talagang nakakapagtaka, question mark, bakit itong 4 sumama dito sa majority bloc na klaro naman ngayon na ang nag-utos na patalsikin si Zubiri ay yung makapangyarihang tao. Alam nyo na. Okay. Noong una, may idea na ako niyan na parang patibong ito, sabi ko. Parang strategic move ng isang chess player. Mas grandmaster kung sa chess pa sa politika. Kaya lang, hindi ko muna inilabas. Akin lang yun. Baka mamaya baka magkamali ako. Kaya lang mabuti, nandyan si Attorney Trixie. Meron siyang vlog yung Rigodon. Nako, kung ano yung in-explain ni Attorney Trixie sa kanyang vlog na Rigodon, bakit itong PDP senators pumanig sa majority bloc, ay nako, nagkaroon ako ng peace of mind na magkaparehas kami ang idea ni Attorney Trixie. Strategic move yan ni PRRD. Kaya wag na po kayo magtaka kung naniniwala kayo sa mga Duterte, lalo na kay PRRD. Just keep your cool. Okay? Abangan ang mga susunod na kabanata. At mabibigla na lang ang majority bloc sa mga susunod na hakbang ni PRRD. Kasi according to Attorney Trixie, posible may kinalaman si PRRD. Posible, sabi niya. Ako rin. Yun din ang
Opinion lang ito. May kinalaman si PRRD itong desisyon ng mga PDP senators na sumama dito sa ano. Okay. Ito yung nakita ko. Kung itong apat hindi sumama kay Escudero, dito sila kay Zubiri, walang change of leadership. So as is, Paris, okay, status quo. Kailan? Dahil itong apat sumama sa kudita senators. Anong nangyari? Nagkaroon na ng bagong grupo. Kasi nung una, majority block, 22 senators. Kakaisa yan. Dalawa lang ang minority, ang kumukontra, oposisyon. Pimentel lang Ngayon, dahil pinayagan ng chess, grandmaster sa chess, na magkaroon ng shake-up of leadership, may nabuo ngayon na Magic 7. Yung Magic 7 na yan, magiging sakit sa ulo sa administrasyon ngayon. Pag hindi I believe on the independence of this Magic 7. Saludo ako sa Magic 7. Ulitin ko huwag nating kalimutan tong Magic 7 na ito. Kasi ang ipinaglaban ni Senator Zubiri, independence of the Senate. Ayaw niyang magpadikta. Ganyan ang senador. Hindi katulad yung isa dyan, nagmamalinis. Kala mo, malinis siya na kini-question si Morales. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Higing tuta. Okay. So Zubiri, independence of the Senate ang gusto niya. Kaya pinayagan niya yung PDLX investigation kasi karapatan ng chairman yan. Nabanggit sa isang interview kay JB Hercito. In-interview siya ng Net25. Ang pinakamainit na dahilan bakit sinibak si Zubiri, yung PDLX. Yun galit na galit sila sa PDLX kaya sinibak si Zubiri. Okay, so balik tayo sa isip yung Magic 7, ano na yan, babantay na yan. Kahit hindi pa klaro kung magiging independent block sila or magiging minority. But whatever, nasaktan na yan. Pag mayroong mga move ng administrasyon na hindi maganda, siguradong ko-kontra itong Magic 7. Nagkaroon ng kalaban o whatever, anong tawag nyo? May bagong kalaban na ngayon ang administrasyon. Kaya wais talaga itong PDP. Kaya wag na kayong magulat o magtaka dahil mayroong isang director dyan political genius na gumalaw at sumunod naman itong kanyang mga loyalist, yung apat na senador. Biruin nyo, tingnan niya, ang majority floor leader, PDP, si Tolentino. Ang minority floor leader, Pimentel, PDP pa rin yan, taga Mindanao yan. Kaya, ang Senado ngayon, hindi na super majority ng administrasyon ito. Yung apat na senador yan, pag pwedeng, kahit majority sila, pwedeng lilipat dito sa Magic 7 Kaya, itong mga susunod na pag-session after 2 months, wala na, magiging masakit na rough selling na ang mga kagustuhan ng administrasyon, lalo na yung charter change. It's dead. Okay? Kahit babaliktad pa yung Escudero na yan, anong una, very vocal, anti-chacha. Ngayon, dahil napagbigyan siya, Senate President, pwedeng i-push niya na isulong ang chacha. Wala, yung dating
kontra. Pimentel and Hontiveros, kontra yan. Dito sa majority, yung si Marcos and Cynthia Villar, kontra din yan. 4 na yan. Plus itong Magic 7 pa. Plus itong PDP laban pa. Alam mo, yung Maisog Rally, ang nangunguna dyan, Duterte. Anong nilalabanan ng Maisog Rally? Yung charter change. Kaya imposible na yung 4 na PDP senators na yan, susuporta sa charter change. So, at least, na-explain ko na on my side, yun ang aking opinion na parehas sa opinion ni Atty. Trixie, bahala na kayo. Basta sa politika, kailangan mo na maging wise. Kaya ito ngayon, naisahan ni PRRD ang administrasyon itong nangyaring rigodon sa Senado.